Humiling na ang gobyerno sa Interpol ng Red Notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito raw ay para mapabilis ang pag-aresto sa kanya. At kaugnay niyan, makakausap natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Casio. Magandang gabi, Corina, and I apologize, I cannot go on cam. I'm still at the office at the detention facility pa po tayo. Yes, perfectly fine, sir. Si Ginoong Harry Roque ba ay nandoon pa rin sa the Netherlands base po sa inyong monitoring? Kagabi po, pinapanood natin yung kanyang vlog, and we have good reason to believe that he's still in the Netherlands po. Okay. So, ang Netherlands po ba, meron tayong extradition treaty with the Netherlands, ang Pilipinas? Upon checking po, ay wala po tayong extradition treaty with regards to the Netherlands. Okay. Pero marami hong pamamaraan para po mapabalik si Ginoong Roque dito. Ngayong meron na ho tayong Interpol, request for Interpol Red Notice. Corina, I am at liberty to inform the public now na kaninang hapon pa lamang ay nagbigay na ng kautusan ang Branch 167 ng Pasig Regional Trial Court through the Honorable Judge Ana Toma Cruz. Kinansila na po ang pasaporte ni Ginoong Roque, ni Binibining Catherine Cassandra Leong, ni Binibining Ronaldin Baterna at ni Ginoong Dennis Cunanan. Sa pagkakakansila po na ito ng kanilang mga pasaporte, lalo na sa parte ni Ginoong Roque, mas mapapabilis na po siguro ang pag-grant ng red notice sa gobyerno natin. Ayun. Okay. So, para lang po klaro, this is for human trafficking. Ano po ba yung eksaktong kaso ni Ginoong Roque? Kasi ang dami pong nagkakasuhan ngayon, baka nalilito na po kaming lahat. Dalawa ang kaso ni Ginoong Roque. Yung una po ay yung warrant of arrest na nilabas po ng Angeles Regional Trial Court. That is for qualified trafficking in persons. At nitong Agosto naman po ng kasalukuyang taon, nagkasampa po ng kaso sa kanya ang National Bureau of Investigation inciting to sedition primarily. At meron na rin hong nilabas na warrant of arrest para kay Ginoong Roque sa kasong iyon. Pero ang basis po natin ng request, Ma'am Corina, is a qualified trafficking in persons. Right. Yung desisyon po para makansela ang kanyang pasaporte ay nagmula or originates from the Philippine government. Opo, siyempre po kasi kinakailangan po a local competent court has to cancel their passport para po maging basihan din po sa agarang pagpapalabas ng red notice in relation to Mr. Roque. Kanina nga po, ipinagbigay alam sa atin ng Department of Justice sa pamamagitan ni Undersecretary Nicholas Felix T. na kanselado na po ang passport ng 4 na mga nabanggit ng mga individual. So, okay, para lang po malinaw, naglabas na rin po kasi ng pahayag si Ginoong Roque, at ang kanyang ini-invoke, yung kanya pong binabanggit ay itong tinatawag na International Principle of Non-Refoulement. Hindi po namin maintindihan lahat kung ano po yun, pero sabi niya, ito po daw ang pipigil doon po sa pagkansela ng kanyang passport, gayon din po ang pag-issue ng Red Notice or Interpol Red Notice laban sa kanya. Ma'am, that is already moot and academic. Okay. Naglabas na nga po ng cancellation ng kanyang pasaporte ngayong araw ang Pasig RTC. Dapat hong nating tandaan na si Ginoong Roque ay nakasuhan ng kasong kriminal, hindi ho kasong politikal. Ang amin pong basihan ng pag-request ng red notice sa kanya ay qualified trafficking in persons, of which the Netherlands is a party to the United Nations Transnational Organized Crime Convention. Ayun, kaya naman pala. Kasi hindi nga po daw absolute yung proteksyon nitong sinasabing non-refoulement principle. So ayan na, moot and academic. Yes, so now that his passport is cancelled, ano po ang ibig sabihin nito? Pati po yung pag-issue ng red notice. That means to say that the cancellation of the passport will serve as an additional basis for the immediate issuance of the red notice by the Interpol. And upon checking, the Interpol is both the Netherlands and even Germany.
because we do believe that he also has a pending asylum petition before the Federal Republic of Germany. So we do believe that the cancellation of the passport will hasten, expedite the issuance ng red notice by the Interpol. Both countries, ma'am, are state parties to the Interpol and to the United Nations Transnational Organized Crime Convention, yung tinatawag po nating Palermo Statute. So these two could serve as a basis of his deportation to the Philippines, not extradition. Ayun, deportation, meaning pwede po siyang paghahanap ng international police o ng pulisya ng bansang Netherlands, damputin at isakay sa eroplano. Opo, malamang ganun po ang mangyayari kay Ginoong Roque. Kasi upon checking nga po ay hindi state party to an extradition treaty, walang bilateral extradition treaty ang Pilipinas at saka ang Netherlands. So, we have to invoke other international treaty obligations of which the two countries are party to. Ayun, okay. So, may timeline po ba kayong prediction kung kailan po ito mangyayari na mabalik po dito si Ma'am Cassandra Ong at yung isa pa, gayon din po si Ginoong Harry Roque? Ma'am, with regards to Miss Cassandra Ong and to Miss Baterna, Ronelyn Baterna, kami po ay nakikiusap kung maaring sila ay magboluntaryong mag-surrender na po sapagkat pinahihirapan po nila at pinaliliit ang kanilang iniikutang espasyo habang sila ay nagtatago. They have to bear in mind, meron silang local arrest warrant, meron din po silang international red notice, which although an international red notice, Ma'am Purina, is not a de facto international arrest warrant, but it has the same effect. Kasi po, inihingi po ng Pilipinas ang kooperasyon ng host country, in this case for Mr. Roque ay Netherlands or Germany, para i-effect yung kanyang arrest. No? So, pinaliliit lamang po nila ang kanilang mundo. At some point, they will still have to face the cases filed against them. So, but have you received any communication from the host countries, say Germany or Netherlands, tungkol po sa kooperasyon na ito na inyo pong hinihintay mula sa kanila? Ma'am, gawa ng kanina po lamang lumabas yung court order ng Pasig Regional Trial Court Branch 167. Ang unang gagawin po dyan, ang protocol ay kinakailangan mabigyan po ng kopya ang ating Department of Foreign Affairs at ang Department of Foreign Affairs po ang magpapacilitate ng cancellation ng passport. Because under the expanded and revised passport code, passport law, ang DFA po ang merong regulatory power to cancel the said passport. At ang requisite naman po doon ay yung court order lang po. Meron na po tayo noon. Ayun. Okay, so antabay po kami sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong oras. Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Caccio. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.